Hello, good morning, good afternoon, good evening to each and everyone. Welcome to The Viewpoint with Mang Temyong. Mang Temyong signing in. Today, sana gaya na aking karaniwang pagbati sa inyo ay lagi kayong abutan na aking pagpo-podcast na laging nasa mabuting kalagayan sa piling ng inyong mga mahal sa buhay. Ngayon, araw na to, ang pag-usapan natin ay patungkol naman dun sa tinutukoy ni RT na investigative technique. Yan. Ay, pasalamat nga pala ako kay Gossip Central kasi may mga portion ng kanyang video na hiniram natin. Doon nagpaalam tayo sa kanya pero wala pa akong reply na natanggap. Pero again, kay Gossip, maraming salamat. At malaking tulong itong video na nahiram ko sa iyo sa aking pagtalakay ng paksa ngayong araw na to. So, punta na tayo dun sa RT investigative technique. Umpisa na natin. Tara, dito natin umpisan ang ating kwentuhan. Pumapasok yung investigative technique, Mr. Chair, na kulang sa ating kapulisan. Kuminsan kasi common sense. So, asking Major De Castro to provide a DNA of his hair or hair strand, and he said no. Tama? And you stop right there. Tama nga naman, karapatan niyong tumanggi. Ba't di niyo po ginamit yung common sense niyo? Nandun naman siya nakahiga, kung saan siya nakahiga. Sana naman isa sa inyo, nilinis yung kama, yung unan, kumuha ng hair stand doon, kinuha yung kanyang suklay, o pagtatapos niya maligo, tiningnan yung banyo, kumuha ng buhok niya, sigurado ako, siyempre may nalalagas na buhok yan pag naliligo siya. O sigurado ako, pag natutulog siya, may, dyan sa unan niya, may mga buhok dyan. Doon lang kayo sana kumulekta. Ba't niyo po ginawa? Kasi palagi niyo sinasabi sa akin, ayaw po, hindi natin hindi natin pwedeng pilit yan. Tama nga naman, karapatan niya po yan na tumanggi. Tama nga naman, I agree with you. Pero gumawa kayo ng diskarte. Matagal niyo nang sinasabi sa publiko na we were able to secure evidences, pieces of evidence like hair follicles, hair strands sa kotse, and you're trying to match that hair strands. Sabi niyo. And then sabi niyo sa akin, nung interview ko sa radyo, ni-request niyo kay Major na mag-provide ng sample. Ayaw ni Major. So, nakantay ka ng ilang araw, baka magbagong isip. Am I right? While waiting for those 3, 4, 5 days, sana dumiskarte kayo. Yan ang sinasabi ko. Pakinggan nyo yung diskarte na tinatawag nila o tinatawag niya na bahagi ng investigative technique aside dun sa nauna niya ng pahayag. Tuloy. Saan siya natulog siya sa nakahiga? Pagising sa umaga, pasimple, yung kunan niya ng buhok. Yung suklay niya, ano bang suklay ginagamit niya? Simple niyo, kunan niyo ng buhok doon. Sa banyo, pagkatapos niyang ligo, kukunan niyo ng buhok. Yun niyo po ginawa. Sir. If I may, Your Honor. Ang sabi ni Arte dito, di ba? Sana kumuha sila ng sample ng hair strand, no? Nung Major, no? Sa bahay, kung nasa bahay, kuha sila ng sample ng buhok. Doon sa higaan, kuha sila ng sample ng buhok. Di ba? It's about sa DNA, no? Para makakuha ng sample ng DNA, hair strand, yan. That's one isang pwedeng pagkuhanan niya ng DNA. And even yung mga ininom na let's say bottled water or coffee, may saliva kasi yun. Even yung sa sigarilyo, syempre may saliva din yun. Pag nag-pop sila ng sigarilyo, tinapon nila, may DNA pa rin yun. Though hindi naman minention yun ni RT, but I'm just mentioning yung mga ilan na pwedeng pagkuhanan ng DNA. Ang minention lang ni RT dito is the hair strand, and later on yung
cup na ininuman, no? Pero doon sa Hirstrand pa lang, ano ang sinabi nung Major kay RT regarding doon sa kanyang di umano ay investigative technique. Pakinggan natin si Major. In fact, naisip na po namin yan nung andun siya sa office ko. Meron siyang baso na pinag-inuman. And yun sana yung gagamitin namin. In fact, naisip na po namin yan. Dun sa office ko, meron siyang basong ininuman. Tuloy mo, Major. However, when I consulted my legal officer, that evidence might not be admissible in court, will not be admissible in court. Because, I know that. However, nung kinonsulta niya yung kanyang abogado, ang sabi, pag ginawa nila yon, anumang ebidensya ang makuha nila doon, makakuha man sila ng DNA doon, inadmissible sa korte. Ano ang sabi ni RT? General, Wala I know pong, that. consent, I know that Your for a fact, of course. I know that for a fact. Of course. Sige. Pero at least, it will give you a guide na para kung saan i-focus yung investigation nyo. Hindi na kayo mag-iisip-isip na baka si Juan, si Pedro, si Mario ang suspect. At least, pag ginawa nyo yun, tapos napatunayan na talagang siya pa rito, doon na kayo magpo-focus. Lumusot. Si Senator Palusot. Si Juan na talaga, wag na kayo maghanap ng ibang suspect kasi ito si Juan based dito sa nakalap natin na ebidensya sa DNA. Di ba? And second, yung kape na ininuman niya, anong ebidensya po nakuha niyo sa sasakyan? Di ba hair strand? Oh, hair strand, coffee. meron pong saliva dun sa baso po sa na pinag-inuman niya. So, pwede Pero po sir, gamitin yun. di ba may nakuha kayong hair strands doon? Sinabi niyo sa akin, di ba? Ilang pieces ho na hair strands? 3, 4? O di ba? So dapat, kung saan siya natutulog, doon sa kama niya, pagising niya, imposible walang hair strand doon, di ba? Pinilit pa rin niya. Sinabi ng anong major na nag-seek siya ng lawyer's advice na batay sa advice ng kanyang lawyer, hindi nila pwedeng gawin yun dahil pag ginawa nila yun, masusunog yung kaso nila. Kasi hindi yun tatanggapin sa korte. Ang sabi ni Arte, I know for a fact. Sir, if you know for a fact, hindi ka na hindi mo na uulitin uli yung sinabi mong paraan na gusto mong mangyari para makagather sila ng evidence. Anyway, gusto ni Sir Dr. ko hair strand to hair strand. Pero pag DNA kasi, absolute yan eh. Bakit ba sinabi nung major na hindi magiging admissible yung gusto mangyari ni Senator Tulfo patungkol sa pag-gather ng evidence? Ano? Yung hair strand, yung cup of coffee, yung saliva dun, di ba? Bakit hindi siya maaari maging admissible kung gawin nila yun? Kasi yun ang tinatawag na fruit of the poisonous tree. Ano ba yung tinatawag na fruit of the poisonous tree? Pag sinabing fruit of the poisonous tree, metaphor kasi yun eh. Yung tree as a source of evidence, di ba? Kapag yung tree na yan, na source of evidence mo, naging corrupt, or sabihin na natin na nagkaroon ng taint, nagkaroon ng bahid, automatic, yung magiging bunga niyan, tainted na rin, corrupted na rin, or what do you call this is, may poison na rin. So, pagka ganun, of course, pag may poison, hindi mo na mapapakinabangan yun, di ba? Same as yung fruit of the poisonous tree.
na tinatawag, siguro kunin na natin yung sinasabi ng Supreme Court ruling about that. Ayan. Basahin natin lang. Ang nakalagay dyan, any evidence obtained in violation of the right against unreasonable searches and seizure shall be inadmissible for any purpose in any proceeding, otherwise known as the exclusionary rule of the fruit of the poisonous tree. Ano ba ibig sabihin natin? O ano ibig sabihin kapag sinabing exclusionary? Pag sinabing exclusionary, ibig sabihin excluded. Di ba? Meaning to say, preventive siya, di ba? Exclusive, preventive siya, di ba? Kaya nga sabi, otherwise known as exclusionary rule or the fruit of the poisonous tree doctrine. This constitutional provision originate from Stonehill versus Jokno. The rule prohibits the issuance of general warrants that encourage law enforcers to go on fishing expeditions. Gano'n kasi mangyayari niyan? Di ba? Kapag walang warrant, walang search warrant, at basta ka na lang kumuha ng ebidensya, di ba? Ang tawag nga dyan fishing expedition yan. Kaya nga yung evidence obtained through unlawful seizure should be excluded as evidence because it is the only practical means of enforcing the constitutional injunction against unreasonable searches and seizures. It ensures that the fundamental rights to one's person, house, papers, and effects are not lightly infringed upon and are held. Yan po karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Nakalagay po yan sa Article 3 Section 2 ng Bill of Rights. Anong sabi sa Bill of Rights? The right of the person to be secured in their persons, houses, papers, and effect against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complaint and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Ano pa po yung halimbawa ng fruit of the poisonous tree? Puntahan natin naman ito. Yan. Another example po ito ng fruit of the poisonous tree. Yung Miranda Doctrine. Tandaan nyo, whenever you are arrested for any criminal charge, the policemen are obliged to inform you verbally of your Miranda rights. And if there is a failure to do this, any admission or confession that you might have made shall be considered fruit of the poisonous tree, and thus such evidence will be thrown out of court. You cannot be convicted of the charges against you based on that illegal obtained evidence. Yung gusto mangyari ni Arte dito, kumuha
ng ebidensya yung mga kapulisan sa illegal na kaparaanan. Na kapag ginawa nila yun, yung illegal na kaparaanan na yun, masasayang yung ginawa nilang mga investigasyon dahil lang sa illegal na pagkuha ng ebidensya. It is not admissible sa court. Kaya ang tawag doon is fruit of the poisonous tree. Di ba? Kaya nga, ulitin natin yung sinabi nung major. Common sense ninyo. Ano yung gagamitin namin. However, when I consulted my legal officer, that evidence might not be admissible in court. Will not be admissible in court because I know that, Major General. I wala know akong, that. consent, I know that Your for a Honor. fact, of course. I know that, Major. I know that for a fact. Pero, bakit nag-suggest ka pa rin? Di ba? Bakit nag-suggest ka pa rin na kaparaanan? Para makapag-gather ng evidence na illegal na kaparaanan. Sabi mo, hair strand, cup of coffee, di ba? Oh, pag matchen, di ba? Actually, nung sinabi nga ni Bato na both hair strand and yung sa cup of coffee, hindi no, ang sabi niya, sinabi, hindi ko lang na i-capture. Ang sabi ni RT dun, hindi match. Sabi ni Bato, hindi, magka-match yun. Di ba? I don't know. Yan ba yung tinatawag niyang investigative technique? Pumapasok yung investigative technique, Mr. Chair, na kulang sa ating kapulisan. Kuminsan kasi common sense. So, common sense ninyo. Ano yung gagamitin namin. However, when I consulted my legal officer, that evidence might not be admissible in court. Will not be admissible in court because I know that, Major General. I wala know akong, that. consent, I know that Your for a Honor. fact, of course. Kaya ano sinabi ni Bato? Yung mga pulis nito, sigurado ako, without yung DNA, alam na nila yung focus nila kung saan sila nakapokus eh. Nakapokus na talaga sila doon sa mga primary suspects. Kahit na wala pang DNA results, alam na nila yan kung mga kuhan nito, mga investigador nito na... Chairman. But yeah, go ahead, go ahead. See? Hindi lang naman DNA ang pagiging maging source ng evidence. Marami pa. Para ma-pin down yung suspect. Diba? Sa legal na pagkuha ng ebidensya. Hindi sa paraan sinasabi ni RT na investigative technique. Na mate-technical pa yung mga kapulisan natin. Na imbis na nagkaroon o naresolba yung kaso dahil sa maling o illegal na pagkuha ng ebidensya, ayun, na basura. Diba? Kaya, I think, the senator, heed your counsel, heed your staff. Magagaling yung abogado niya dyan. Magagaling yung mga yan. Hindi basta-basta, I know, hindi basta-basta yung mga staff at abogado ni RT, no, sa Senate. I know they're not basta-basta na lang na abogado. Sabi nga nila mga dekampanilya, mga yan. So, kung pinakinggan lang ni RT si Attorney Garrett, sa palagay ko, hindi niya gagawin yung ganyang pagsasuggest na investigative technique during the Senate hearing. Ano ba ang sinabi ni Garrett patungkol dyan? Pwede ba natin to i-hearing sa Senado? Pwede naman po natin i-hearing like we did before tungkol i-question po natin investigative techniques ng ating PNP. Investigative techniques, yes. Although I must comment po dun sa DNA evidence issue natin, I would also like the PNP to exercise caution po dun sa tinatawag nating stray collection ng DNA evidence.
very strict po kasi ang ating court sa pag-accept po ng DNA evidence. Very strict ang court natin sa pag-acquire or pag-admit, rather pag-admit, not pag-acquire, but pag-admit ng DNA evidence. Kaya nga ang sabi ni Attorney Garrett, dapat maging cautious yung mga pulis, di ba, sa kanilang ginagawang investigative technique. Balikan ulit natin, buuin natin yung sinasabi ni Attorney Garrett, ha. Attorney Garrett, take it away. Natin to i-hearing sa Senado? Pwede naman po natin i-hearing like we did before tungkol i-question po natin investigative techniques ng ating PNP. Investigative techniques, yes. Although I must comment po dun sa DNA evidence issue natin, I would also like the PNP to exercise caution po dun sa tinatawag nating stray collection ng DNA evidence. Very strict po kasi ang ating court sa pag-accept po ng DNA evidence. Kailangan po emotion po to sa korte. If we get DNA samples outside of the crime scene po na without proper court authority, pwede pong ma-exclude sa evidence yung DNA sample po na yon, which might destroy the identity of the accused. Ma-acquit pa po. Kahit positive po, Sen, if the evidence was not procured in a legal way, pwede pong maging road para ma-acquit ito. That's why I was asking po kung nasaan na po sila sa prosecution, kasi if they can secure at least probable cause po, kahit wala po yung DNA evidence, Sen, as long as they can secure probable cause, ilarga na po sana nila and then wait for the court to issue an order for DNA testing po, Sen. Pinakinggan ni RT si Attorney Garrett, no? Ang sabi nga ni Attorney Garrett diyan, no, sa payak na pangusap, no, ano man ang nakuha sa illegal na paraan, hindi katanggap-tanggap sa korte. Inadmissible. Siguro actually, pinag-usapan na rin yan sa RTIA. So, maaring, hindi ko naman kasi napanood yung RTIA, hindi naman ako nanood ng RTIA, no? So, I just come up na yung pagkakasabi ni Attorney Garrett na yun, ano, maaring nagtanong na rin si RT about dun sa kung paano niya tinanong sa Senate, no? Sa Senate hearing, no? Be that as it may, kinorek ka na ni Attorney Garrett, inulit mo pa rin sa Senado. So, Sen, pardon me, matigas po ba talaga ulo nyo? Ako'y nagtatanong lang. Nagtatanong lang po ako. Kasi senador namin kayo eh. Kami ang nag-upo sa inyo dyan. Kung kaya nakaluklok kayo ngayon dyan, ang kapangyarihan nyo ay mula sa amin. So, bilang mamamayan Pilipino, malaki ang inaasahan namin sa inyo. Kasi, kayo ang tagagawa ng batas. Kung mali ang pagtuturo nyo, ano na lang ang mangyayari sa ating mga Pilipino? Ano na lang mangyayari sa batas na lilikhain natin o lilikhain nyo? Di po ba? So, I just want to end this video with balikan lang natin yung mga sinabi ni RT. Pumapasok yung investigative technique, Mr. Chair, na kulang sa ating kapulisan. Kuminsan kasi common sense. Yung common sense ninyo. Ano yung gagamitin namin. However, when I consulted my legal officer, that evidence might not be admissible in court. Will not be admissible in court because I know that, Major General. I know that. I know that for a fact, of course. Yung mga pulis nito, sigurado ako, without yung DNA, alam na nila yung focus nila kung saan sila nakapokus eh. Nakapokus na talaga sila doon sa mga primary suspects. Kahit na wala pang DNA results, alam na nila yung mga kuan nito, mga investigador ito na... Chairman. Yeah, go ahead.
Pwede ba natin to i-hearing sa Senado? Pwede naman po natin i-hearing like we did before tungkol i-question po natin investigative techniques ng ating PNP. Investigative Although- techniques, yes. Although I must comment po dun sa DNA evidence issue natin, I would also like the PNP to exercise caution po dun sa tinatawag nating stray collection ng DNA evidence. Very strict po kasi ang ating court sa pag-accept po ng DNA evidence. Kailangan po emotion po to sa korte. If we get DNA samples outside of the crime scene po na without proper court authority, pwede pong ma-exclude sa evidence yung DNA sample po na yon, which So, ayan. No. Again, maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin sa maikling panahon ng ating podcast. Pero bago po tayo mag-end, makikisuyo po ako sa inyo na sana po every Sunday yung aming live talk show ni I Am Shanwin, yung The Discourse Digest with Mang Temyong and I Am Shanwin. 9 PM po iyan every Sunday. At makikisuyo na rin po ako sa inyo na please pakisuportahan din po yung aming podcast naming mag-asawa, yung Mornings and Late Nights with Vince and Ira. Ayan po. So, again, maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. This is Mang Temyong signing out. God bless us all. Have a pleasant day.